Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Kevin Kembao nga ay nakita natin na bigong mabigyan ng pagkakataon sa NBA Summer League. Subalit ayon mismo kay Coach Jimmy Alapag ay ang nagpaplano para kay KQ ang may mali. Dapat nga daw ay may matinong plano ito sa pag-approach ng mga NBA team at front offices. He felt bad umano na wala siya sa posisyon para matulungan si KQ dahil lang i-contact sila nito ay kompleto na ang team. Nabuo na nga daw ang roster. Akala niya nga daw ay okay na ang lahat dahil nag-reach out si KQ sa kanya noong January at sinabihan siya nito na may mga workouts nang nakalatag sa kanya sa Hunyo kasama mga NBA teams. Subalit nang lumapit ito sa kanya sa dulong bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo ay halos kumpleto na ang roster kaya naman wala na siyang magagawa dito. Kailangan pa nga daw na mag-ensayo ng maigi ni KQ at ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawa at pag-dominate sa UAAP at pati na din sa KBL. So ayun nga po mga kaibigan, wasted opportunity para kay KQ considering na 24 years old na siya, turning 25 na, isang edad na matanda na para sa isang rookie sa NBA. For comparison, si Luka Doncic ay 26 years old na, si Dalton Knecht ay bumabagsak na ang value dahil 25 na ito at hindi pa rin magawang mag-dominate sa Summer League. The clock is ticking para kay KQ. Bukod sa kailangan niya na mag-improve ng husto, kailangan niya din ito gawin sa maikling panahon lamang kung nais siyang mabigyan ng pagkakataon kahit na sa NBA Summer League man lang. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Bam Adebayo. Si Bam nga ay isang promising player sa first 4 years ng kanyang career at tila ba on the way na siya sa pagiging superstar noon. Sa kanyang pang-apat na season ay nagtala siya ng 18.7 points, 9 rebounds and 5.4 assists per game. Subalit bigo nga siya na gumawa ng big jump at nanatiling consistent lang ang kanyang mga numero. Tila ba nauntog kagad ito sa ceiling niya after 4 years. Binibigyan nga siya ng bigger role sa pagbagsak ng laro ni Jimmy Butler noon. Subalit ang kanyang numero ay nanatiling pareho lamang at minsan ay bumabagsak pa nga ito. Sa ngayon, ang Miami Heat ay medyo nasa magulong pwesto. Mahusay si Tyler Herro at Bam Adebayo, subalit bilang mga franchise player, mukhang medyo alanganin ito. Perfect sila bilang complementary piece sa isang championship team. Imagine si Bam nasa roster na tulad ng Indiana Pacers, o kaya naman sa Boston Celtics o Golden State Warriors o iba pa. Dito nga ay maa-appreciate ng mga fans ng husto ang value ng isang Bam Adebayo. Nakita naman natin ang ibak niya sa Team USA nang makabelo siya bilang defender. Walang duda na andun ang posibilidad na gumawa sila ng playoff run ngayon sa Eastern Conference sa butas. Subalit ang magkampiyon ay hindi expected sa kanila. Tila ba ang duo nila ni Tyler Herro ay lesser version ng Jokic and Murray duo? Kung mabibigyan lang nga si Bam Adebayo ng legit point guard na kakampi na tulad ni Tyrese Haliburton, tiyak nga na makikita natin ang pag-angat ng kanyang numero. Kaya naman sa palagay ko nga ay perpekto ang kanyang pwesto sa Indiana Pacers sa naiwang starting center position ni Miles Turner. Sa palagay nyo ba ay nasasayang ang talento ni Bam Adebayo sa Miami Heat at mas papapakinabangan ito sa ibang team?